Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Lusod na yung grupo, papasok na. Nakakuha ng signal. Ito yung sinasabi naming entrapment sa grupo ng mga mangungotong sa Baclaran. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito yung magiging unang kaso ng CIDJ na lulusob sa kuta ng sindikatong nasa likod ng human trafficking. Ay, nako! Diyan po ako dito. Huwag mo akong ganyan. Hindi po ako sasara. Apat na pulis hulog sa bitag. Narareklamong tupada sa lugar na to. Hulog sa bitag. Access to gang. Hulog sa bitag. Hulog sa bitag. Yung mga nangungotong sa Baclaran. Nalabaw ko bro. Alawa ko bro. Pagwawala at panunutok ng shotgun ng isang lolong gwardya sa NFA Central Office. Hulog sa bitag. Investigasyon sa paglabag ng NFA sa pagtatalaga ng kanilang mga organic employees bilang mga security guard. Isa-isang nahalongkat na mga otoridad sa Camp Crame. May mga pangyayaring hindi inaasahang mangyari. Subalit, kapag ito'y nangyari, nasa tao na ang desisyon kung paano niya harapin ang hamon. Nababasa ng bitag yung mga asta ng taong nanduduro, tumatapang dahil sa baril. Hindi humantong sa madugong konfrontasyon dahil umiral sa bitag ang rason. Panoorin ang pagwawala ng isang lolong Rambo na isang organic employee ng NFA na nakatalaga bilang security guard sa kanilang central office. Sa loob ng sasakyan, patungo sa aming appointment para sa isasagawang on-cam interview sa mga executive ng National Food Authority or NFA. Bakit sarado? Pagdating sa NFA, sarado ang pintuan. Okay. Makikita pag anunsyo ng bitag na darating kami, etong ginawa, sarado ng pinto. So, wala makakapasok. Mukhang may tinatago, naghahanda sa loob kung anong dapat gawin ng mga kulukoy, ayun, no? Mga security. Pitikan mo. Makikita yung opisina nila. Alas 3 pa lang. Hindi makita. So, hindi pwedeng lumabas mga empleyado. So, di mo ba papalabasin yung empleyado? Paano? Paano? Pati bukas, marinig. Ano sinabi mo? Okay. Nagsara na ng pinto. Labas ka nga sandali dito. Ikaw, dito. Palabasin mo to. Okay. Dito, halika. Dito. Halika! Pumunta na sa kabila. Okay. Ito yung sinasabi namin. Darating kami, sinara ng pinto. Tawagan mo nga si Jigstan.
Makalipas ang 3 minuto, bubuksan din pala. Opisina to ah. Ano ginagawa? May tinatago ba? Sino may order sa inyo? Sino may order sa inyo? Sino may order sa inyo? Sino? Sa pleda. Sino sa pleda? Sinong head nyo sa pleda? Sinong head nyo sa pleda? Wala kayong bayad magsalita. Pero sandali lang. Okay, ikaw. Halika nga rito. Pag-usapan natin ng... Oh, bakit din nila kinupinto? Hindi sir, kasi wala ba kami karapatan mo, pre? Pagmasdang maigi ang mga susunod na pangyayari. Sir, wag mo, sir. Sir, wag. Sir, wag mo, sir. Ninja ka pa naman! Babalilin mo ako? Hindi mo, sir. Hindi. Babalilin mo ako? Ha? Please naman, wag naman. Makikitang nakasuot na striped shirt, isang Police Security and Protective Officer PSPO na security escort ng Bitag. Ready nyo! Labas nyo! Pupok sa isa. Labas mo! Hindi ako bigla. Sino babalilin mo? Tumulong na rin ang isang staff ng Bitag upang maibaba ang baril na dala ng nagwawalang gwardya. Baril yan, ha? Umasan mo ako. Ano, baril yan? Pulis ka! Pulis yan! Pulis to! Alas kami! Pulis yan ang pulis! Pulis yan ang pulis yan! Sino pulis? Pulis yan! Pulis to, ha? Tumawag ka ng pulis! Pulis yan! Ibigay niyo yung baril niya! Liga! Liga! Ano? Ibaba niyo na! Ibigay niyo yung baril, no? Kasi yan! Papa! Ang baril! Ibaba niyo yung baril niya! Pulis yan, Manong! Oh, pulis yan! Sir, wag mo. Wag mo na. Bakit ka nagamit ng araw? Sige, sige. Tamaan mo ako. Sige, tamaan mo ako. Sige, susubukan mo. Bakit mo? Tamaan mo ako. Nagamit na ba yung kagad? Sige, tamaan mo ako. Tamaan mo. Baba niyo na lang ang pulis yan! Oh, baba niyo na lang! Ikaw mo muna, hindi kami magbubo. Baril! Hindi ikaw. Tawagan mo sino? Tawagan mo yung pulis. Ano, sir? 117. Bakit ka ba galas mo na, sir? Galas mo na. Sinungaling ka. Brad, pwede lang ito lang kayo. Gala kayo. Nandito kayo sa namin ito. Pwede namin ito. Hindi kayo pwede lang. Sumasin ito. Alam ko, tulinag kayo, pero wag. Huwag kayo mag-pacify mo. Kayo ang suko-suko eh. Nauupakan ako ni Mr. Coco eh. Kaya hindi dapat yun. Ilang beses na ginawa sa akin dito. Huwag ganyan. Nasa kwan tayo eh. Ay, saan? Ano rito? Ano ka na? Ayaw, wag mo pasukin. Buksan nyo! Labas ka? Lalabas yan. Buksan mo. Buksan mo, lalabas eh. Lalabas yan. Buksan mo. Kami ang bahala! Kikialam kayo rito sa amin eh. Letas mo, Teka, hindi mo lang yun eh. Yung katutulak na ano eh. Yan, okay na. Yan, kami na. Sino yung... Hello.
Yeah, 117, please. It's first of the I'd like you to come right in. Yes, sir. Emergency. It's a commotion. Tutukan kasahan ng baril dito ng mga gwardiya ng NFA sa main office, and we have everything on camera. And I want you to, sa akin, since 117, I want you to arrest the guy. Yes, sir. Kasi kami, pumasok kami rito with appointment. Apo, sir. Saan po yan, sir? Ito rito sa harap to ng P. Rodriguez at Kiwa. Pagdating ng mga responding police na itinawag namin sa 117, agad hinanap ang shotgun. Tumulong na ang bitag. Recorded naman lahat eh. Hindi. We wanna see the shotgun again. Kasi Yan, sir. Sa ilalim. Yan, sa ilalim. Pwede. Sa ilalim. Yan, sa ilalim. sa ilalim. Yan, yan. Yan. Ito. Ito. Yan. This is the shotgun, deputy. Bakit tinutok sa amin? Nagmula, sir. Kita siya twice. Kita siya niya twice. Boss, pakitingin nga. Nakaludo yan. Loaded siya. Sino ba ang ano? Sino ba? Dali lang. Sa security ako. Yung shotgun method lagi. Dali lang. Ibigay nyo sa pulis to. Bahala ng pulis muna. Yes, sir. Turnovers. Nakakasandarawa yan. Meron. May load. Shotgun melod. Ang shotgun melod yan. Eto ngayon, eto yung shotgun na loaded na kinasa sa amin. Papasok kami ng bitag. Kaya responde ng 117. Eto ngayon para pakita namin. Hulog sa bitag. Nang dumating ang mga pulis, agad din itinago ng mga kasamahan nilang gwardyang si Lolo Rambo. Kaya hindi na ito nakita pa. Makikita itong isang gwardyang sila Cuesta na nakatalaga daw sa Office of the Administrator. Inuudyok ang mga empleyadong kalmado upang uminit at magkagulo. Humahanap ng kakampi, pero walang gustong magsalita. Sino may bayad sa inyo para kumprontahin ako at sinabi Ito na nga. May bayan ka, no? Ayan, no? Sino sa inyo ang empleyado maliban dito sa mga loko-loko mga security? Huwag mo kami murahin. Sino sa inyo? Huwag mo kami murahin. Ikaw, tumigil ka. Bakit? Tumigil ka. Ba't ako titigil? Empleyado kinakausap ko. Kaya din ako. Dali ka. National Food Authority yan. Hindi kami organic, hindi kami bugard. Anong gusto mong palabasin? Wala akong gustong palabasin. Gusto ilagay lang natin sa Baril mo, laman. sandali ang baril mo. Makipag-usap ka sa akin, lalaki sa lalaki. Walang ganyan. Huwag mo ako tuturo, ha? Hindi kami duduro eh. Yung baril mo, gusto mo. Halika ka rito. Bakit ba? Bakit ka lang hamon? Bakit ka lang hamon? Baka gusto mo magbaril din. Hindi ko pagbaril ka. Wala. Tumawag ka sa Channel 7, bakit? Sige, patawag ka. Channel 7. Naunang dumating yung kanilang ipinatawag, GMA7. Formal tong interview na to, naka-schedule. And then umabot sa punto na medyo nagkaroon ng diskusyon. Ang ginawa ng isang gwardiya doon sa kanyang desk, kasi marami mga security dito sa NFA. Kinuha yung shotgun, tinutok sa amin in front of my staff, nakuha lang ng aming camera yan. Eh kami naman, Joel, sinasabi ko, we're a different team sa media na kargado kami. And we're licensed. Agad nagdatingan ng iba pang media. Ako, okay lang sa akin eh. Wag lang yung shotgun na itututok mo sa'yo eh. Kasi pag shotgun ang tinutok mo, ibang usapan na yan. Parang namutla na lang, kakasa kami at kakasa kami. Eh nagkaawatan nga, pero hindi biro. Sasabihin ko, hindi namin palalagpasin to. At sisiguraduhin namin, sasaayos namin ang kokote nitong nakatuwad na gwardiya na to. Yung kanyang kokoting nakatuwad. Sisiguraduhin namin na itong mga ganitong klaseng taong tinutugis namin, tutuldukan namin at maalis. At kung kinakailan, masampahan ng kaso. Dahil sa insidenteng naganap sa pagitan ng bitag at mga senior citizen na mga security guards na empleyado ng NFA, nahalungkat na mga otoridad sa Camp Crame ang mga paglabag ng National Food Authority. Panoorin nang mabuksan ang inyong mga kaalaman sa mundong ginagalawan ng mga security guards. Alamin ang mga tamang asal na kinakailangan ng isang matinong gwardya.
Matapos ang kaguluhan sa pagitan ng ilang security personnel ng National Food Authority at Bitag, nadiskubre namin mula sa ilang executives ng NFA kung sino ang posibleng nasa likod ng pagpapasara ng main gate ng NFA. Who's on top ng mga gwardiya nito sa because now we're doing an investigation because why are these people, acting weird sa ginagawa nila? I'm a little curious. Sana kasi dami kasi sa akin magkasama tayo. Why nasa Enforcement Investigation Prosecution Division? It used to be with General Services before. Now it's under Enforcement Investigation. It used to be. Now we're Kinabukasan, 4 ng Enero, ipinakita ng Bitag kay NFA Administrator Gregorio Tan ang video ng nangyaring pagkasa at pagtutok ng shotgun ng isang security guard ng NFA. Pinagpaliwanag din namin si Administrator Tan tungkol sa pagkadawit ng pangalan ng kanyang secretary na umano'y may utos na pagsarha ng pinto ang Bitag. Pumasok at lalabas, hindi makalabas dahil lamang sa amin. Yun ho, tama ho ba pinagsasara yung pinto? Mali yung pinagsara. It's now just a question of whether the person was saying he was instructed and finding out whether that's correct and finding out nga if he was not instructed, why he decided to close. But I agree with your show this morning that as a public institution, we should not be closing these doors to the public. Dahil sa nangyaring tensyon sa National Food Authority, nagka-interes ang Bitag upang alamin kung ano ang tamang pamantayan sa pagtatalaga ng mga security guards sa mga pribado at pangpamahalaang tanggapan. Miyerkules, 5 ng Enero, tinungo ng Bitag ang tanggapan ni Colonel Antonio Nanyas, hepe ng Security Agencies and Guard Supervision Division o SACSD, upang ipakita ang aming actual footage ng pangyayari. Sa mga nakita ni Colonel Nanyas, sinabi niya na mali ang inasal ng gwardya ng NFA. Well, first of all, we will determine if those wearing Barong Tagalog are really security guards or organic to the NFA, no? I have seen the presentation. From the presentation, I can see that there are some impropriety, misbehavior, on the part of those, if they are ever security guards. I believe that primarily there was a misunderstanding between your group and the security forces with that matter, But whatever it is very clear that the one holding shotgun has really been overkill, Agad din bumuo ng investigating team si Colonel Nanyas upang isagawa ang isang inspeksyon. Napagkasunduang sasama ang grupo ng Bitag upang idokumento lamang ang inspeksyong gagawin ng SACSD. Sa pamumuno ni Police Senior Inspector Marlo Roy Alzate, agad namin tinungo ang Police Station 11 sa Galas, Quezon City upang humingi ng kopya ng report sa nangyari. Sunod namin tinungo ang Enforcement Investigation and Prosecution Division ng NFA Central Office. Dito sir sa sa building lang dito, ilan ang deployed para? Dito, yung DDO natin dito sa compound natin. Within I believe 280, that will include yung nasa field offices, including regional offices. Sa isinagawang inspeksyon, masusing siniyasat ng SACSD ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa Government Security Force ng NFA. Isinama rin sa inspeksyon ng mga service firearms ng mga gwardya, maging ang mga baril sa kanilang firearms vault. 346640. Yan. Walter din, Walter din pa sir. 82. 62 sir, 62. 62. 62. Yung isa,
2-4. Sa toll gauge naman, para at least ma-random natin. Sunod na inisa-isa ng SACSD ang mga gwardyang nakaduri sa mga oras na iyon. Yung RRP Nang hanapin ng mga operatiba ng SACSD ang kopya ng resulta sa mga neuropsychiatric examination ng mga security guards ng NFA, walang may pakita ang EIPD. Hawak daw ng kanilang human resource management. Ito naman, this would apply hindi lang doon sa private security, including sa government security force. Ano nyo lang na yung size ng tao nyo dyan sa 201 filing cabinet nyo, na halimbawa si Mr. kung sino, si Mr. De La Cruz, yung folder niya, nandun din sa loob yung neuro, yung so, every now and then, siguro sir, yan nyo sir, i-update. Pagkatapos ng isinagawang inspeksyon, inisa-isa ni Police Senior Inspector Marlo Alzate ang kanilang nakita. Now, ang isa kong matutunan, ang 2-1 files ng personnel is wala siyang naka-attach na neuro drug test. Mas maganda yan na may available records kayo ng 2-1 files ng personnel. Now, the 2-1 file would include neuro drug test at saka ibang clearances. Why? Dahil yun ang kakailanganin nila lalo't may dalang baril. Yung post na kakailanganin na to be easily identified yung gwardiya. Ganun kapag uniform yan. Para hindi rin yan, para hindi nahalo yung baka sabihin yung security personnel na siya nahalo doon sa bisita. Hindi na identify. Of course, magkaroon kayo ng briefing na moral reminders para hindi nagkakaroon ng mga encounters. Your license is not ipasses para gumawa ka ng mali. Kaya hindi naman yun eh. Ibig sabihin, your license is a passes para magtrabaho ka ng mali. Nakakalungkot na isipin yung nangyari yun dahil unang-una, government office kami. So yung sinasabi nga natin, yung basic respect and basic courtesy na ipapaabot natin kung sino man, sa kliyente man o sa mga empleyado ng NFA, dapat alam yun. Yung nangyaring yun, nagiging eye-opener for us na ano ba dapat ang gawin, lalo mga crisis situation na ganyan, at kung paano mag-deal sa mga kliyente, sa media. Kinabukasan, 6 ng Enero, muling tinungo ng bitag ang tanggapan ni Colonel Antonio Nanyas upang malaman ang naging resulta ng kanilang isinagawang inspeksyon. Based on the video presentation you made to me or you made to us, he could possibly be indicted for threat because facing the threat because he loaded a parang shotgun even though he does not point it, but that's I can consider sort of threat. So he may be criminally Sunod na tinungo ng bitag ang tanggapan ni Colonel Arturo Cacdac upang alamin kung lisensyado nga ba ang mga baril sa National Food Authority. Firearm license to the National Food Authority. So it is possible that some of the firearms are actually issued to some of the officials from Sa isinagawang inspeksyon ng SACSD sa National Food Authority Central Office, ilang mga puntos ang binigyan diin ng SACSD. Dapat na nasa pag-iingat ng Security Services Department o EIPD ang 201 file ng mga gwardya upang agad mai-update ang mga dokumentong tulad ng neuropsychiatric exam ng kanilang mga security guards. Dapat nasa tamang uniforme ang mga gwardyang nakaduty, lalo na sa front desk, upang agad makilala ng mga bisita. Dapat kailangang magsagawa ng lingguhan o buwanang meeting ng Security Services Department upang matalakay ang ilang bagay tulad ng disiplina at paggalang, maging ang etikal at moral na pamantayan ng isang security personnel. Dapat palaging pinaalalahanan
ang kanilang mga NFA security personnel na maging magalang sa lahat ng oras upang maiwasan ang mga pangyayaring di kanais-nais tulad ng ipinakitang asal ng NFA Guard. Maaring hindi lamang sa National Food Authority nangyayari ito. Alam ng bitag na maging sa mga pampribadong tanggapan ito'y nangyayari. Layunin ng bitag na mamulat ang lahat sa mga bagay na may kinalaman sa mundo ng security guards tulad ng mga lolong gwardya ng NFA.